Hi, hello everyone! Kumusta po tayong lahat? I hope na kahit nasa ang sulok man tayo ng mundo ngayon ay okay tayo at safe tayo dyan. Lalong-lalo na yung mga kapwa nating OFW. Ayan, so guys, thank you so much sa panunood nyo po sa aking video na ito. At alam nyo, overwhelming po talaga yung mga messages nyo kasi nakakataba lang sa puso yung nakakatulong tayo sa mga kapwa nating Pilipino, lalong-lalo sa mga kapwa nating OFW na nangangarap din na makapunta dito sa Europe, particularly in Finland. Ayan, so guys, for today's video, maghahanap po ako ng mga comments, questions dito sa aking mga previous videos na na-upload, okay? Sa comment box. So, maghanap tayo ng random questions dito para sagutin natin, okay? And before that, guys, please, kung hindi ko pa po kayo subscriber, palambing naman dyan. I-subscribe nyo na yung aking channel at saka hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na upload ko dito. Okay? Ayan, and of course, i-share din naman po natin guys ang video na ito kasi ang purpose lang naman talaga ng pagbablog ko na ito is makatulong tayo sa mga kapwa nating OFW, okay? Ayan, so I hope na pag may mga kakilala kayo na gusto rin na magtrabaho dito sa Finland as caregiver or nurse, ayan, so pwede nyo pong i-share sa kanila, ayan, so para magkaroon po sila ng idea. Ayan, so umpisahan na natin yung pagbabasa ng mga question at pagsagot. Ayan, so eto may isang question dito, ma'am, from News Today. New subscriber natin to. So, ma'am, paano ka nakapag-apply ng caregiver? Papunta dyan kasi plano ko po kunin asawa ko dyan. Flight ko na po sa April. Manggagaling po kami ng Dubai. Salamat po ma'am, new subscriber here. Ayan. So thank you so much for subscribing me News Today. Ayan, so paano ako nakarating dito as caregiver? Nag-apply po ako. Ayan, so marami akong mga vlogs dyan, okay? May bago akong upload dyan. Panoorin mo na lang kung paano yung proseso, i-share mo sa asawa mo. Ayan, but anyway, News Today, okay? Sa totoo lang, pag nakarating ka na po dito, kasi sabi mo nga, flight mo na by April. So, next month na yun, 'di ba? So, pupunta ka na dito. So, I think, pwede mo nang kunin yung asawa mo. Kasi ito pa is yung pinakamaganda dito sa Finland. Once na nandito ka na, may trabaho ka na dito, madali lang kumuha ng family mo. Okay? So, makukuha mo yung may family ties na tinatawag. Makukuha mo yung asawa mo, mga anak mo, under 18 years old, at makukuha mo yung parents mo. So, yun yung mga kasama doon sa immediate family. So, pwede mo silang makuha. So, yan. So, pwede siyang magtrabaho dito kasi nandito ka na. Pwede kayong magsama-sama dito. Yan yung kagandahan dito sa Finland. So, excited ako sa mga kaibigan natin na nasishare natin ng ganitong opportunity na makarating sila dito kasi nakukuha nila yung kanilang mga asawa at anak. Pero kung gusto mo rin naman na mag-apply muna yung asawa mo as caregiver, pwede niya rin naman sundan yung proseso. Nandyan po, kaka-upload ko po ng video na yan about that, paano yung proseso sa pag-a-apply. Ayan, so thank you so much. And then, hanap pa tayo ng ibang question dito. Ayan, so ito. Hi po, pwede po makahingi ng link. Ayan, so guys, again, dyan sa bagong YouTube, bagong video na upload ko, nandyan na po lahat yung tatlong link ng mga agencies, tatlong legit agencies na sinishare ko po sa inyo. Isa dyan yung agency ko mismo, tapos yung agency kung ikaw ay nasa Pilipinas, tapos may isa pang agency kung ikaw ay nasa isang OFW or kahit nasa Middle East ka, pwede silang tumanggap, okay, ng mga applicants dyan, ng mga OFWs, okay. So, nandyan po, check out nyo lang po sa aking description box, nandyan na po lahat yung link.
Ayan, so thank you so much. Okay, next question is, magkano po gastos nyo, ma'am? Okay, so guys, yung gastos ko, nasabi ko na rin sa vlog ko, na yung bagong upload ko na video. Ang gastos lang naman dito sa pag-a-apply sa Finland is plane ticket. So, hindi ko masasabi yung exact amount, but I think it's more than 40,000 above. Depende sa location nyo kung saan yung origin nyo. Halimbawa, kung manggagaling kayo sa, kasi ako, bago ako pumunta dito, galing ako sa Hong Kong. So, from Hong Kong, I think yung ticket ko is around 30 to 40,000 pesos. Okay? So, hindi ko lang alam kung galing ka sa Middle East kasi meron din na may iba galing sa Middle East. Or, meron din iba na galing sa Pilipinas. So, depende po yan sa rate ng ticket kung ano yung flight nyo. But I think it's 30 to, more or less 30 to 50,000 yung pamasahe. But siguro pag depende din sa season, pag hindi peak season naman, siguro mas makamura kayo. Basta naglalaro sa mga ganyang amount. And of course, kailangan nyo po ng allowance. So, allowance nyo, pagdating dito, kasi pagdating nyo po dito, magpa-process po kayo ng mga documents nyo like ID, bank accounts. So, dito kasi pagdating nyo, police ID, bali parang yung process namin is mga 3 or 4 IDs. Pero wala namang bayad. Yung police ID lang yung may bayad. 60 euro. Ano pa ba yung binayaran namin? Yung pag-open ng bank, syempre kailangan nyo ng deposit. Yun lang naman. So, siguro, kailangan nyo rin talaga magdala ng pera ng mga about 70 to 80,000. Kung medyo tipid naman kayo. So, parang mga ganun po talaga. Pero yung proseso po, wala naman pong bayad yun. Yung ticket nyo lang talaga at yung allowance ang kailangan yung paghandaan. Okay? Ayan. So, next question. Hanap tayo again ng another question dito sa comment box. So, ito, galing kay Alana Joson. Ayan, new subscriber po ako, ma'am. Tanong ko lang, gaano katagal kayo nag-aral ng practical nursing? Kasi ikaw pa lang napanood ko na caregiver talaga. Kasi yung ibang vloggers ay nursing graduate or ibang 4-year course graduate sa Pinas. Okay, so paano ako? Gaano katagal ako nag-aral ng practical nursing? Okay, actually sir ba to or ma'am? Alana, baka ma'am. Actually ma'am, galing po ako sa Hong Kong. So before po ako talaga nag-Hong Kong, dream ko na talaga magtrabaho as caregiver. Okay? So before ako nag-Hong Kong, nag-aral po ako sa Pilipinas ng caregiver. Kasi yung dream ko talaga, magiging stepping stone ko lang yung Hong Kong. Gusto ko makarating ng Canada. Kasi dati, nung aral ako ng caregiver, kaming magkakaibigan, dream talaga namin is, yung target talaga namin is makarating kami ng Canada. Yun talaga yung target na country namin. So, nag-aral kami ng caregiver. So, ang sabi kasi, dapat sa Canada kasi dati parang hinihingian ng experience talaga. So sabi ng may nagsuggest sa amin na pumunta muna kayo ng Hong Kong kasi sa Hong Kong bukod sa magkakaroon kayo ng experience, maganda din siyang stepping stone. Mas mabilis daw yung proseso doon pag nanggaling ka sa Hong Kong kaysa Pilipinas to Canada. Mas mabilis daw Hong Kong to Canada. So yun yung ginawa ko. Nag-Hong Kong ako. Kaya lang, masyado akong napatagal sa Hong Kong kasi masyado akong nag-enjoy. Tapos parang nawalan ako ng gana mag-apply sa Canada kasi bukod sa ang laki-laki talaga, nung nag-a-apply na ako, ang laki-laki talaga ng hinihingi ng processing pa lang yun sobrang
Sobrang laki na. May friend nga ako na gumagastos na siya ng 200 to 300,000 pesos. Hindi pa siya nakakaalis. Ngayon, nag-aantay pa rin ng visa. So parang sabi ko, ba't ganito naman kalaki? Ba't ganito kalaki yung hinihingi? 'Di ba? So parang nawalan ako ng gana. Sabi ko, dito na nga lang ako sa Hong Kong. So first time ko talagang inalagaan sa Hong Kong is matanda talaga. So yun, hindi ko inakala nung dumating yung may nag-share sa akin sa Finland na mag-aaral ka lang, kailangan mo lang ipasa yung Finnish language, tapos wala kang gagastusin, gagastos ka lang pag talagang flight mo na. So parang nag-trust ako. Oo nga naman, wala namang mawawala sa akin, mag-aaral lang ako, tapos libre din naman yung pag-aaral. So i-grab ko na yung opportunity na to. Sabi ko baka dun yung dun yung swerte ko sa Finland, hindi sa Canada. So yun yung nangyari. So, nag-aral ako ng Finnish language. Nandyan na rin po yan sa vlog, sir or ma'am. Paki-check mo na lang po kung ilang buwan akong nag-aral o yung proseso, kasama yung proseso. So, ayan, good luck. Good luck sa inyong pag-aaral. I hope na kayo din makarating dito. Ayan. Ayan, so, eto, basahin natin yung isang comment again. Hello po, appreciate po your blog. It helps a lot of aspiring caregiver po. Ask ko lang po, yung caregiver certificate ko po is hindi diploma, training certificate lang siya. May need ba na oras para matanggap sa Silk Road? Ayan, opo. Sa Silk Road po, if I'm not mistaken, hinihingi po nila, kailangan po talaga na yung caregiver certificate nyo is meron siyang 620 hours above. Yun po yung required nila, 620 hours above. So I think pag sa Pilipinas ka nag-aral niyan, it's about 6 months na pag-aaral. So yun po yung required nila, hindi po pwede yung certificate lang pero walang hours. Kasi pag nag-register po kayo sa kanila, papasahan nila kayo ng mga requirements. Nandun po talaga nakalagay sa requirements nila na kailangan at least 620 hours yung caregiver certificate ninyo. So, yun, kailangan po yun. So, another question yung babasahin natin. Ma'am, from HK Pasaway, HK Pasaway. Ma'am, pwede po ba kaya ako? Super liit ko po kasi, pero gusto ko po mag-work dyan. Dito po ako now sa HK, ma'am. Ay, ma'am, don't worry. Wala pong yan. It's not a big deal kung napakaliit nyo or panda kayo or basta. Kasi sabi nga nila sa Pilipinas nga, 'di ba? Kasi nung nag-caregiver talaga ako sa Pilipinas, sabi nga nila doon, ay talaga kailangan pag caregiver ka, kailangan matangkad ka or malaki yung katawan mo, medyo malaman ka, ganun. Kasi ganun daw talaga, mabibigat daw talaga yung trabaho ng caregiver. Which is very wrong. Kasi dito, meron akong kabatch, super liit niya. Hindi pa nga siya umabot ng 5 feet. Sobrang liit niya, as in maliit na babae. So, pero walang problema. Kasi dito po, kahit na maliit ka, hindi mo naman kailangan magbuhat ng sobrang bigat. Kasi, although sa work natin, talagang alam nga natin na talagang yung pag may mga pasyente na disabled, yung mga naka-wheelchair, dito po kasi, very naman sila, kumbaga high-tech kasi sa mga pagta-transfer na yan or pag mga lifting na yan from bed to wheelchair, meron pong ginagamit na mga mga machine, mga lifting machine. So hindi po siya ganun hindi po siya ganun kabigat na trabaho talaga. So hindi kailangan na malaki ang katawan or hindi kailangan na matangkad ka. Wala pong problema yan. For as long as naipasa mo lang yung pag-aaral ng Finnish language. Go no girl, carry lang yan dito. Ayan. So good luck. Hi, tanong ko lang another question from Lifestyle Influencer Channel. Ayan. So, hi, tanong ko lang, saan ka nag-apply papunta dyan sa HK ba? Yes po, galing po ako sa HK. And yung agency ko po is
HSS or Work in Finland ang kanilang page. So check out mo na lang again dito sa ipopost ko po ulit yung mga link ng agencies na sinishare ko sa inyo dito sa video na ito para yun, hindi niyo na kailangan maghanap ng ibang videos ko para makita yung mga link. Ayan, so another question here from Elvira Chua. Hi, yung Silk Road Company nag-send for my booking for an interview. But kailangan ko mag-study ng Finnish Basic. Alanganin ako mag-book ng date kasi di pa ako nag-study ng Finnish. May tips po ba? Okay, Ma'am Elvira Chua. Kung ikaw ay nakatanggap ng booking for an interview, I think hindi pa yan Finnish interview. Okay? Kasi parang ano pa lang yan eh. Yung interview na yan is para maging official student kanila. So, ibig sabihin, pag in-invite kanila, siguro dahil in-invite kanila for interview, I think nakapag-orientation ka na or that is before orientation. So, hanggat hindi pa sila nagsisend sa inyo ng learning materials, sa Finnish learning materials, yung interview na yan is all about knowing you personally, okay? Kasi as an applicant, syempre, di ba, kailangan nating mag-interview, pero hindi pa po finish yan. Kaya, don't worry, mag-book ka na po ng interview for them para maging official student ka na nila, or maybe after that interview, papadala nila kayo ng link for orientation. Kasi sa Silk Road po, yung orientation po nila, nagbibigay po sila ng invitation and iba-iba po kayo. I think, hindi ko alam kung ilan kayo, pero I think sama-sama yan. Sabay-sabay silang nagbibigay ng orientation. And sa orientation na yan, kailangan po, come to come po yan. Kaya kailangan, pag orientation time nila, nakabukas ang iyong camera, nakakonsentrate ka, at talagang nakikinig ka. So, by that, after that, nakapag-join ka ng orientation nila, so isusulat na nila yung pangalan mo, and after that, makaka-receive ka na ng invitation. Siguro, I don't know, yung interview na yan, kung nakapanood ka na ba ng orientation, or that is before. So, kung before, mag-book ka na, don't worry, hindi mo pa kailangan mag-aral ng Finnish. Unless na maging official student ka nila, at binigyan ka na nila ng learning materials, and then mag-i-schedule sila sa inyo ng interview. So, yan na yung interview na Finnish language, okay? For now, I think hindi pa. So, mag-book ka na for interview para mailista ka nila as official student nila. Ayan. Okay, let's proceed to another question here. Anong name po ng school? May link po ba kayo, ma'am? Ayan, so again, binanggit ko na paulit-ulit yung link ng school. Tsaka, ang link ng school or ang link ng FB page nila, please check out na lang po dito sa aking description box para ma-follow nyo po ang kanilang page. And another question from Romel Bergara. Hello ma'am, madali lang po ba pag-aralan ang Finnish language? Nako. Sir Romel, actually, sa totoo lang hindi ganun kadali. Mahirap. I can say na medyo mahirap kasi sabi nga nila, ang Finnish language is one of the most hardest language sa buong mundo. Kasi sobrang hirap. Pero ang kagandahan lang kasi habang nag-aaral ka, parang understandable na hindi mo naman kailangan na i-perfect talaga yung grammar. For as long as naiintindihan mo at naiintindihan ka, yung parang ganun, hindi ganun sila habang nag-aaral kayo, hindi ganun ka-strict yung teacher sa grammar. Mahirap siya lalo na kung isasabay mo siya sa work mo. Kasi online lang, di ba? Anytime, parang hawak mo yung oras mo, kailan mo gustong mag-aral. Pero yun nga lang, every night, meron po talagang Zoom meeting, which is 20 minutes. So, sa part ko, nung nag-aaral ako ng Finnish language, yung pinakamahirap ko is yung
Zoom na 20 minutes kasi nga may trabaho ako that time sa Hong Kong. So parang minsan yung schedule ko is hindi pa ako tapos ng work. Usually naman gabi kasi alam naman nila yung sitwasyon doon sa Hong Kong na gabi lang talaga pwede yung mga nagtatrabaho doon. Gabi lang sila free after work na. Pero may iba na natatapos na sila ng alas 9, may iba naman na natatapos na ng alas 10. So, parang ang hirap na habulin yung 20 minutes minsan pag hindi ka patapos sa work mo kasi walang fixed time kung kailan ka matatapos, kung kailan matatapos yung work mo kasi depende sa kung gaano ka ka-busy that day. So, yun lang yung pinakamahirap. Pero, kung ikaw ay free naman lagi sa gabi, wala kang work, so mas madali. Mahirap kung hindi ka nagbibigay ng effort. Pero pag I believe na pag ginusto mo yung isang bagay, kung determinado ka, talagang nagbibigay ka ng efforts, very considerate naman yung mga teacher, talagang tumutulong sila, pinupush ka nila kasi you are with the same goal, yung maipasa yung Finnish language na yon. So, hindi naman sila ganun ka-strict. Lahat ng pangunawa, lahat ng support para matuto ka, binibigay naman nila. So, yun lang yung talagang kagandahan sa pag-aaral sa HSS. Okay? So, kung gusto mo talaga, kaya lang yan. Mahirap, oo, pero I think kung kinaya ko, of course, kaya nyo rin yan. Okay? Ayan, so mahaba na. Ang dami ko ng question na natanong at haba na ng video natin na ito. So, I think next time naman ulit, sobrang dami pa po talaga ng mga katanungan dito na hindi ko masasagot lahat kasi medyo mahaba na yung video natin. Pero guys, kung gusto nyo po talaga may mga katanungan pa po kayo na hindi ko nasasagot, I'm sure na sa lahat ng mga previous videos ko, I'm sure na natatakel ko na rin po yan. So, lahat naman kayo halos pare-pare yung mga tanong nyo. So, I hope na i-check nyo na lang din po dyan yung mga previous videos ko. Panoorin nyo para mas marami po kayong mga information na malaman. Okay? So, thank you once again. Thank you so much guys. So, please don't forget to like, share, comment, and of course, pag hindi pa kita subscriber, mag-subscribe na at laging i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos upload. Thank you so much guys. Bye! Kita-kita tayo ulit and God bless you all.